totoo ang tungkol sa bayan ng mga engkanto. Pagpapalamon ng walang pagtanggi sa lugar na iyon si Grego. Iyon ang mga dumadaloy sa isipan ng 27 anyos na si Grego habang minamaneho niya ang kanyang owner type jeep. Masama ang loob niya kaya imbis na tulog na siya ng ganong oras sa kalagitnaan ng gabi, pinili niyang i-drive ang sasakyan at pumunta sa walang katiyakan na lugar. Matagal nang sabi-sabi sa kanila ang tungkol sa bayan ng mga engkanto na matatagpuan malapit sa lugar nila. Hati ang opinyon ng mga tao. Merong nais itong puntahan dahil may sabi-sabi na kapag nakalabas ka sa lugar na iyon, tiyak na mayaman ka na. Marami rin ang ayaw dahil hindi nga naman nakakasiguro kung makakabalik pa. Aanhin nga naman ang yaman na makukuha sa bayan ng mga engkanto na sinasabi kung hindi naman mapakinabangan sa tunay na buhay. Ilang sandali pa ay nahagip ng ilaw ng sasakyan niya ang nakasulat sa isang palatandaan sa gilid ng kalsada. Pinagdahan-dahan ang mga motorista. May nakaguhit din sa karatula patungkol sa nawawalang bayan na ang puro nakatira nga ay mga engkanto. Para kay Grego ay isa lang malaking kalokohan yon. Pero sa tulad niyang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mag-ina niya, may ilang linggo lamang na nakakaraan. Nanaisin na lang niyang magpalamon na rin sa kung ano-anong nilalang. Naaksidente ang buntis niyang misis na si Adora. Nadulas at nakunan. Pagdating sa ospital, pati ang babaeng minamahal ay nawala na ng pintig ng puso. Duwag siya kung kaya't kaysa bawiin ang sariling buhay, mas nanaisin pa niya na magpakain sa kung anong lugar o engkanto na sinasabi nila. Mariing ipinikit ni Grego ang mga mata bago niya tinapakan ng preno. Iyon kasi ang turo ng mga tsismosang kapitbahay nila na kung gusto mo raw makarating sa nawawalang bayan ng mga engkanto, gawin mo yon nang nakapikit. Kung hindi siya dadalhin ng kalokohan sa bayan na tinutukoy, siguradong sasabog ang bungo niya sa malaking puno na babanggain niya sa mga oras na iyon. Bahala na, sa isip-isip niya. Ngunit bago pa siya makatapak sa preno ng kanyang sasakyan, may isang babaeng lumapit sa kanya. Humihingi ito ng tulong. Nandilat ang mga mata ni Grego nang makita niyang duguan ang damit nito at halos natuklap na ang kalahati ng mukha. Tulong! Sa nahihirapan na tono ay anang babae. Hindi pa halos makahuma sa labis na kabiglaan si Grego at hindi pa siya nakakakilos. Siyang dating ng kung sinong lumapastanganan sa babae. Hindi yun tao. At kahit may kadaliman na sa lugar na iyon at tanging ilaw lang ng sasakyan ang nag-iisang tanglaw sa gitna ng pinasukan niyang kagubatan, malinaw na nakita ni Grego ang matatalim na kuko ng kung anong nilalang na iyon. Halimaw, aswang. Ang mga pangil nito ay matatalim din. Ang mga matay nanlilisik, ang lagkit ng buhok at napakalagkit din ng laway. Sumigaw sa loob ng isipan niya si Grego nang walang ano-ano'y sakmali ng halimaw na yon yung babae. Pagkasakmal, ang isang kamay naman ay biglang tinapat sa may puso ng biktima nito at dinig na dinig pa niya ang pagkakapunit ng damit ng babae at ang telang tunog ng pagkakahaklit ng aswang sa puso nito. Hindi halos nakakurap sa labis na kabiglaan si Grego. Ang bibig niya ay nananatili na lang na nakaawang hanggang sa mariin na ninanamnam ng aswang ang puso na kinuha nito. Mabilis na nilantakan ang mga lamang loob na yon at pagkatapos, ang nananahimik na mukha na naman ng babae ang napagdiskitahan.
Winakwak gamit ang matutulis nitong kuko. Titig na titig si Grego sa nagaganap ng biglang ihagis ng halimaw sa mukha niya ang tinuklap nitong balat ng babae. Mister, Manong? Kumurap-kurap si Grego bago siya napahilamos sa sariling mukha. Tsaka binalingan ng babae na gumising sa kanya. Nanaginip ako. Wala sa sariling ani ni Grego. Halata nga, Manong. Kanina pa kita ginigising at namamawis ang buong mukha mo. Napamulagat si Grego. Sigurado siyang panaginip ang kaninang babae na humihingi ng tulong at nilapan ng aswang. Ano ang isang ito? Bakit nagsasalita at naririnig niyang nagsasalita ang babaeng kaharap? Ngunit hindi naman bumubuka ang labi nito. Nasa bayan ka ng mga engkanto. Hindi ba at hiniling mo na pumarito? Muling sabi ng babae sa kanya. Pinilig ni Grego ang ulo. Sinapo niya ang noo. Mukhang nasa panaginip pa rin siya. Totoo na to. Andito ka na sa lugar na hiniling mo. Tumatawa na sambit ng babae sa kanya. Mabilis na dumungaw sa bintana ng sasakyan niya si Grego. Namangha siya. Ang kaninang nagtatayuan na halaman at puno, napalitan ng panay na ilaw na lugar. Punong-puno ng tao na may magagarang kasuotan, katulad ng suot ng babaeng gumising sa kanya. Tila may piyesta na nagaganap. Ang tugtugin ay masaya pakinggan. Sakto ang pagdating mo. May nagaganap na pagtitipon dito. Bilang sagot sa katanungan na naglalaro sa isipan ni Grego ay sabi ng babae. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tila na hipnotismo naman na kinuha ni Grego ang palad ng babae at nagpaakay siya rito. Nakakamangha ang lugar. Napakagandang pagmasdan ng kapaligiran. Panay ginto. Tama ang sinabi ng mga haka-haka. Ginto nga ang kabuuan ng lugar na iyon. At parang kay saya ng mga engkanto. Mukha kayong mga tao kahit nasa pagkakaalam ko ay mga engkanto kayo. Bulong ni Grego. Bumungis-ngis ang babaeng kaagapay niya sa paglalakad. Sigurado ako, ang nakarating na balita sa iyo ay hindi kami nalulungkot. Hindi kami nakakaramdam ng kasawian at bigati dahil kakaibang nilalang kami. Na matigas kami at may kung anong kapangyarihan. Bumaling dito si Grego. Tama, dito daw sa lugar na to. Malilimutan ko ang problema ko. Hindi ako makakaramdam ng bigati o kung ano paman. At kung ganun nga, gugustuhin mo ba na manatili dito? Biglang may inumang na tinapay sa kanyang babae. Nabigla pa si Grego. Nakalapit na pala sila sa mahabang mesa. Hindi niya pa namalayan. Pinagmasdan niya lang ang tinapay. Ayon sa sabi-sabi, kung nais mo pa raw na makabalik sa tunay na lugar kung saan ka naninirahan sa mundo ng mga tao, wag na wag mong titikman ang mga pagkain sa bayan na yon ng mga tinaguriang engkanto. Ni hindi ko alam ang pangalan mo, pagkatapos aalukin mo na kaagad ako ng tinapay. Malawak na ngumiti ang babae. Tila sinasabi sa ngiting iyon na napakahusay niyang magliwaliw ng usapin. Ako si Pandi. Tinanggap niyang kamay ng babae. Kinuha din niya ang tinapay na inaalok nito, ngunit ibinulsan niya lang iyon. Tila tugon naman ang ginawa niya na agad na naunawaan ni Pandi na kung kakainin niya ang tinapay ay malalaman pa nito sa mga susunod na araw. Dahil sa kung anong binubudbud ni Pandi kay Grego,
Hindi raw siya makikita ng mga kalahi nito. Ngunit nagpaalala ang babae na ang bisa raw niyon ay 5 araw lang. Hindi niya gustong masaktan si Pande, kaya hindi niya sinasabi rito na parang wala siyang tiwala sa kahit na sinong engkanto na naroon. Sa tingin niya kasi, kahit hindi niya kainin ng tinapay at hindi siya nakikita ng mga engkanto dahil kay Pande, hindi na rin siya makakabalik pa. Pero tsaka na niya iisipin ang bagay na yon. Hinihiling niya naman na makarating sa lugar na yon. Kaya heto, hahayaan na lang muna niya ang sarili na magliwaliw na muna roon kahit pansamantala o pansamantagal pa. Dumaan ang halos 4 na araw. Naging masaya si Grego na kasama si Pande. Nilibot-libot siya ng babae sa buong lugar at ipinakilala sa kanya ang mga kagamitan doon na hindi pamilyar o hindi makikita sa mundo ng mga tao. Tama nga ang babae. Wala ngang emosyon na lungkot at bigati sa lugar. Lahat ng engkanto kasi na nakita ni Grego sa lugar na yon ay masasaya at nakangiti. Mga naglalaro lang ang kabataan at naglalambingan naman ang mga magkakasintahan. Ang lugar na yan ay binabawal na lampasan. Habang nag-iikot sila ay sabi ni Pande. Kumunot ang noo ni Grego. Daan ba yan patungo sa amin? Umiling ang babae. Patawad, walang daan patungo sa inyo. Ang daan na yan ay patungo sa baryo ng mga aswang. Umikot yata ang ulo ni Grego sa narinig. Sa sinabi ni Pande ay naalala niyang ito rin ang babaeng napanaginipan niya na nilalapan ng aswang. Pero hindi niya makita ang halaga na sabihin pa yan dito. Ang panaginip ay panaginip lang. Hindi naman siguro yun magkakatotoo. Ilang kilometro pa ang nilakad ni Pande at Grego nang mabigla ang lalaki. Kinusot niya pa ang mga mata upang makasiguro siya na ang nakikita ay walang iba kung hindi ang namayapa niyang misis. Adora. Parang may bakay sa lalamunan na sambit ni Grego. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya ang buntis na misis. May kasama itong makisig na engkanto. Lalapitan sana ni Grego ang asawa niya. Ngunit pinigilan lang siya nang nagsalita si Pande. Nakalimutan mo na ba? Hindi ka rin niya makikita. Kung aalisin natin ang pulbo sa buong katawan mo, malalagot ka sa pinuna namin. Hindi ka pa nakakapagdesisyon kung babalik ka o mananatili. Nagkausap na tayo tungkol dito, Grego. Maras na binalingan ni Grego ang babae. Pande, yung totoo. Kilala mo ko, no? Kastigo niya rito sa mariin na boses. Mapait nang umiti si Pande. Nobyo ko ang ngayon ay asawa na ng misis mo, Grego. Pag-amin ng babae. Dahil nasa bayan kami kung saan walang puwang ang bigati at sakit, hindi ako magpagluksa. Ginawa ko ang lahat para naisin mong pumunta rito para ikaw na at ang Adora na yan ang magluksa para sa puso ko. Mali ang ginawa mong to. Mas lalo lang akong hindi matatahimik sa lugar namin. Galit na bulyaw ni Grego. Ano ba ang inasahan ng babae na magiging reaksyon niya? Hindi tama ang ginawa nito. Nangilid ang luha sa mga mata ni Pande. Namangha naman si Grego. Ito na rin ang nagsabi na sa lugar na iyon, walang puwang ang bigati at sakit. Bakit umiiyak ito? Kakasabi lang din ng babae sa kanya na malalagot ang mga katulad nitong engkanto sa kanilang pinuno kapag umiyak at nalungkot ang tulad nila.
Tinatag kasi ang bayan na yon para maging masaya lang ang mga nilalang na katulad nila. Dahil panay pasakit na ang dinaranas nila sa labas. Pandi, nagmamadaling tumalikod ang babae kaya mabilis din na sinundan ito ni Grego. Pero hindi tinahak ni Pandi ang daan patungo sa tirahan nito. Napunta ang babae sa landas kung saan sinabi nito kanina na lugar patungo sa mga aswang. Dahil isang engkanto si Pandi, agad itong nakalayo ng hakbang mula kay Grego. Kahit anong bilis pa ni Pandi, namataan niya pa rin na nagpupunas ito ng mga luha. Pandi, hintayin mo ko. Hindi ba delikado? Natigil nang sinasaad ni Grego. Paano'y bigla na lamang humarang sa dinaraanan nila ni Pandi ang isang aswang. Nakakatakot na aswang. Ito ang nakita niya sa panaginip niya. Sigurado siya. Matigas siyang napamura sa isipan. Inakala ni Grego na hindi tunay ang mga ganitong uring nilalang. Pero ano ba tong nangyayari? At parehong nasa harap ng mga mata niya ang mga nilalang na kung anong elemento at dilim. Bago pa makaisip ng sagot sa mga katanungan na naglalaro sa utak niya si Grego, nabigla na siya ng walang ano-ano'y. Mabilis na umatras si Pandi. Sa ginawa ng babae, humarang ito sa harapan niya, kaya ito tuloy ang nahagip ng aswang. Dilat ang mga mata sa gulat ni Grego, katulad sa panaginip niya. Dinakma ng aswang ang babae. Una sa leeg, gamit ang matatalim nitong mga kuko. Pandi, hindi mo dapat ginawa yon, tarantang sabi ni Grego sa babae. Hindi kumikilos ang babae, nakadilat lang ito. At tila may namumuo kung anong sa bibig kaya hindi makapagsalita. Mahigpit man na nakakapit sa braso niya ang engkanto na si Pandi. Tumayo pa rin si Grego para makaharap niya ang aswang. Nakakasulasok ang amoy nito. Nakakadiri. Isang nilalang sa dilim na ayon sa mga haka-haka ay kumakain ng tao. Pero sa panaginip niya, puso ng engkanto ang kinain nito. Hindi mo siya mapapatay. Dadaanan mo muna ako. Matapang na sabi ni Grego sa nakakatakot na aswang. Wala siyang dalang sandata pero may napulot siyang kanina na nakabotelyang pulbos. Itatanong niya palang sana kay Pandi kung ano yon. At nakita niya rin minsan na ginagamit iyon ng mga engkanto sa kanilang mga katawan. Kaagad na kinuha niyang tinutukoy na botelya. Nabuksan niya iyon habang unti-unting humakbang papalapit sa kanya ang aswang. Sige, lapit. Paghahamon niya pa sa nilalang ng dilim. Sumingasing ang aswang, kumbaga sa mabangis na leon ay tila umangil pa ito sa labis na pagnanais na siya ay malapa. Siya na ngayon ang lalapain nito at hindi si Pandi. Masyadong mabait ang babae para hayaan niyang malapa ito ng aswang. Tumakbo ka na, Grego. Biglang sabi ni Pandi sa utak niya. Sinulyapan niya lang ito, nananatiling nakahiga at nakatikom ang bibig. Pero matiim na nakatingin sa kanya. Hindi ko hayaan na makain kanya. Napanaginipan ko na to, Pandi. Nangyari na to. Hangal ka ba, Grego? Hindi mo pa ba nahahalata? Ako ang nagdala sa iyo sa bayan ng mga engkanto para madali para sa akin na makaganti sa ginawa sa akin ng misis mong si Adora upang madala kita rito sa baryo ng mga aswang. Nagulat siya sa inamin ni Pandi. Pero ang mga inamin ng babae ay hindi makakapagpahinto sa aswang. Nahayok sa laman ng tao. Mabilis na naiwasan ni Grego ang pagdakma na gagawin sana ng aswang sa kanya. Ngunit ang sakyan lamang ito ang nakikita niyang paraan
para matalo ito. Dapat niyang mapatumba ang malaking aswang bago niya ito mapatay. Ang plano ni Grego, pagkasampa niya sa braso ng aswang, ay tutulay siya patalon sa mukha nito at nang matumba ito, at saka niya gagamitin sa paningin ng aswang ang napulot niyang pulbos. Ngunit mailap ang swerte. Malakas din ang aswang. Iwinasiwa siya. Binabalak na ibagsak siya sa lupa at saka nga naman magiging madali na rito na kainin siya. Ngunit hindi nagpatinag si Grego. Nakita niya rin na tila bantay pala sa baryo na yon ang aswang na kalaban. Nakapulupot kasi sa isang malaking puno ang isang braso at kamay nito, kaya isa lang ang gamit sa kanya. Bitawan mo si Grego. Sa boses ni Adora na wala ng poko si Grego, nilingon niya ang babae. Kasama nito ang engkanto na inagaw mula kay Pande. Sa isang iglap, lumagapak sa lupa si Grego. Nanlaki ang mga mata niya nang mabilis siyang nasalo ng asawa. Malinaw na hindi na normal na tao ang misis niya. Ang mga sumunod na mga nangyari ay nagpatigalgal na sa kanya. Ang engkanto na dating nobyo ni Pande at ang babae mismo nakikipaglaban na sa aswang. Hindi makapaniwala si Grego sa nagaganap hanggang sa maglaho ang aswang at naging abo ito sa paningin nila. Nang matapos ang kaguluhan at laban, pinagtapat sa kanya ni Adora na umibig na ito sa engkanto. Kaya nagpasya ito na iwanan na siya. Humingi ng tawad si Adora kay Pande. Gayon din ang napangasawa nitong engkanto. At si Grego naman, swerteng nakabalik sa sarili niyang mundo sa tulong ng napulot niyang pulbos. Buti pala hindi niya iyon nagamit sa aswang. Yun pala ang susi kung paano siya makakabalik sa tunay na buhay. Nakakagulat at labis na kamangha-mangha at nakakakilabot ang naging karanasan niya sa kabilang panig ng mundo. Pero napagtanto ni Grego na nakatakda iyong maganap upang ipaalam sa kanya na magpatuloy na siya sa buhay dahil hindi na sa kanya ang puso ni Adora. Sa sumunod na pamilya ay ginawa ni Grego ang lahat upang hindi niya mapabayaan ang mga ito at nang hindi na muling mawala ng pag-ibig sa kanya ang ikalawa niyang misis. At hanggang dito na lang pong kwentong ito kasi tapos na talaga. Maraming salamat po mga kaswang at God bless sa inyo.